Balik naman po tayo sa weather update. Hatid pa rin po ang isa pa nating tito na laging may panahon para sa'yo. Tito Alvin, ano bang magiging lagay ng panahon ngayong araw? Makakapag-date ba ang mga tao? Pwede mag-date, Mama Diz, pero magdala po tayo ng payong. At good morning mga kapatid, weather update po muli tayo. Bukod sa pag-atras ng ating low pressure area, bumalik nga yung ating tinatawag na intertropical convergence zone. At yan po ay nagdadala ng mga possible thunderstorms dito po sa ibabang bahagi ng ating bansa, dyan po sa Mindanao. At meron din tayong mga posibleng mahihinang pag-ulan dito naman sa eastern section ng Northern Luzon, dulot ng ating northeasterly wind flow. Pero maliban dyan, makakaasa pa rin po tayo ng matinding init ng panahon sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya nga sa mga magdi-date ngayong araw na ito, ugaliin pa rin po natin magdala ng payong na proteksyon sa matinding init ng panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Dulot po yan ng ating tinatawag na easterly. Sa katunayan, kahapon po, nakapagtala pa rin tayo ng matataas na heat index. Yan po ay pinakamataas dito sa areas ng Catanduanes, dyan po sa may Virac. Pumalo po yan sa hanggang 45 degrees Celsius. Mainit pa rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon at naglalaro sa 40 hanggang 42 degrees Celsius ang ating heat index dyan. Pumalo naman sa 41 degrees Celsius yung ating heat index dito po sa area ng Pangasinan kahapon. Ngayong araw na ito, mainit at malinsangang panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Posible po yung pumalo sa hanggang 43 degrees Celsius dito po sa area ng Pangasinan. Dito naman sa area ng Central Luzon, dyan po sa may Zambales, papalo naman yan sa hanggang 42 degrees Celsius na heat index. Dito sa Metro Manila, hanggang 40 degrees Celsius na heat index ang ating aasahan. Yan po ay maaaring maramdaman sa tanghali. Hanggang 36 degrees Celsius naman yung ating heat index dito sa area ng Cebu at dito naman sa area ng Davao City, posible naman yung umabot sa hanggang 38 degrees Celsius. Noong isang araw po ay pumalo pa sa tumataginting na 48 degrees Celsius yung ating heat index na naitala dyan sa Dagupan City. Classified na po yan bilang danger level. Merong 5 classification ng pag-asa sa heat index at may iba-ibang epekto po yan sa katawan ng tao. Ang heat index na mayroong less than 27 degrees Celsius ay itinuturing ng not hazardous. Ang heat index naman na nasa 27 hanggang 32 degrees Celsius naman ay itinuturing na caution level. Ibig sabihin po niyan ay kailangan ng mag-ingat dahil mabilis nang mapagod ang katawan at posible na ang tinatawag nating heat cramps. Mula naman 33 hanggang 41 degrees Celsius ay posible na ang tinatawag na heat cramps at heat exhaustion. Kapag naman pumalo sa 42 hanggang 51 degrees Celsius, ituturing na po yung danger level. Tumataas na ang tsansa ng heat cramps at heat exhaustion. Posible na rin po yung tinatawag nating heat stroke. Lalong-lalo na kapag nakadarang tayo sa araw na may mabigat na ginagawa o yung ating mga kaibigan na laging nasa ilalim ng sikat ng araw o yung mga nagtatrabaho sa mga buildings at construction. At ang extreme danger naman ay may damang init na higit sa 52 degrees Celsius. Mataas na po ang tsansa ng heat stroke niyan, kaya maghanda at mag-ingat tayo sa pataas na heat index ngayong panahon ng tag-init. Kaunting morning kaalaman muna para sa mga nag-aagahan ngayong umaga. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.